Meron tayong Venture ADB standard. Ang issue nito nag-overheat. So sinubukan ko to dito lang sa subdivision namin, paikot-ikot lang. So hindi pa ako nakalabas sa gate, nag-overheat na agad, tumutulo na agad yung coolant sa reservoir. So nagpalit kasi ng radiator to, BRD. Ito yung radiator niya. Ang aftermarket kasi dalawa lang. Ito yung sa water pump na malaki, ito naman yun sa reservoir. Yun lang, mali dalawa lang yung ano sa ibabaw. Ang sa Fecon kasi tatlo. Ito yung sa water pump na malaki, ito naman yung sa water pump na maliit at may reservoir. Ang sa BRD or sa aftermarket dalawa lang yan. Ito tsaka to lang. Ito tsaka to, wala na to, iba-bypass natin yan. So ang gagawin natin, dahil wala na yung isang maliit, yan, dalawa lang reservoir na agad to, tapos ito sa water pump. Ang gagawin natin, magpapalit tayo ng water pump joint na pang Honda Click, kasi tatlo din yun. So dito natin ipapasok yung isang hose na galing sa water pump na maliit. Subukan natin, kasi nagawa ko na rin to. Iba kasi ang layout ng aftermarket ng mga radiator, lalo na yung mga malalaki. Pero goods naman yan, basta magpalit ka ng water pump joint, tapos plug and play na yon. Pero pag Fecon naman yung ikakabit mong radiator, ito naman kailangan dalawa lang din. Pag aftermarket, kailangan tatlo yan. Meron pa yung dito na maliit. Tapos subukan natin, ito test drive natin sa malayo kung mag-overheat pa. Magpapaalam tayo sa may-ari. So BRD maganda to kasi 2-row to. Ayan o. Ang naging kaso lang, binutasan niya to, or may butas na kaya tinakpan ko ulit. Kasi ginaya nga niya yung sa Fecon natin, which is okay lang naman din. Pero hindi dapat dito nagbutas, dito siya sa ilalim. Kasi to reservoir na to magbubukas lang to pag sobrang init na, kasi yung radiator cap aangat na yon. So hihigop na siya ng coolant galing sa reservoir pag naubusan tong coolant. Yun lang yun, kasi hinihigop ng water pump to, magiging pressure to. So kailangan niyang, kasi mainit na, aangat na yung radiator cap. Pag mainit, kukuha siya ng coolant dito, papasok galing sa reservoir. So ito naman yung radiator cap, check nyo rin to kung okay pa yung play. Pero check naman to, stock to at okay naman. Tsaka may yung radiator cap na yan, may mga value yan, 1.1. Yan lang yung mga niya. Meron nga siyang radiator cap dito. Yan, subukan din natin to, okay naman. So yun lang, pag nagpalit ng radiator, kung aftermarket at dalawa lang yung niya, ito sa radiator sa water pump, tapos ito sa reservoir, ganyan lang talaga ang sa Honda, dalawa lang talaga. Ang kailangan mo, magpalit ka ng radiator joint, plug and play na yan. Yan pala yung galing sa Tondo na nag-overheat. Ito lang yung in-upgrade natin, nagpalit tayo ng pang Honda Click, yung may ganun dito, may nakausli pa. So naka BRD yan, maganda tong BRD na to kasi 2-row, tapos makapal pa, tapos naka Samco Sport na rin. Pinutulan ko kasi mahaba, then binalik natin yung yung radiator cap na BRD din para terno. So kanina pa to nakaandar, so ayan, 2 bars pa rin, hindi siya tumataas. Siguro mga 5 minutes lang naka-idle to. So i-test ride natin. Nung tinest ride ko kasi to, siya, dito lang, hindi pa ako nakalabas ng ng gate, nag-overheat na. So ngayon, subukan natin kung makakalayo na tayo. So meron tayong 42,106. Trip 0 natin yung B, para malaman natin kung ilang odo na yung takbo natin. Yan, kasi kahapon wala pang 2 kilometers, ikot-ikot lang ako dito, tapos lumabas ako, hala, nag-overheat na, tapos tumutulo na yung coolant. So ngayon, tingnan natin, test ride natin. Lalabas tayo, tapos ibibirahin natin. Ang cute ng side mirror. Ang liit, pero napakalinaw. So stable naman, 2 bars. So dapat ganyan, normal 2 bars.
maganda ang BRD. So yun nga, pag nag-upgrade kayo ng radiator ng kung pang Honda, yan ang gagawin nyo, papalitan nyo ng radiator joint. Uy, angas na to, stock lang yung panggilid nito, same sa akin eh. So kanina ko pa to pinapaandar, 5 minutes na yung naka-idle sa dapat mag-overheat na yon kasi hindi pinapatakbo. Ngayon pinapatakbo pa natin, mas mag-overheat pa yun kung may problema. Dapat hindi mag 3 bar to kasi ang normal na temperature is 2 bar lang talaga. Hindi na yan guys kasi in-upgrade na natin yung problema lang naman talaga nito is nagpalit ng radiator pero hindi nag-upgrade ng radiator joint. So hindi siya nakaka-circulate ng maayos yung coolant. Yun lang naman. Pero swak naman yung pang Honda Click na radiator dito. Honda Click 150, Honda Click 125, magkasukat lang yan. Maganda pa yung radiator na to kasi makapal, 2 row. So sir, ipapaalam ko sa iyo, gamitin ko muna malayo para malaman ko kung mag-overheat pa talaga. Sagad para malaman kung quality. Pero ganda tong na to, ang radiator BRD. Sagad kung mag-overheat. Walang overheat gar. 1.5 kilometers na tayo. Sarap talaga ng Venture. Siya talaga no? Iba talaga pag Venture ADV yung dala eh. Kinakain lang yung lubak eh. Tsaka iba yung power talaga ng Venture sa Honda. Magkaiba talaga siya. Cute ng na. Rat para malaman natin. Di na yan, pag ginawa natin matik yan. Kailangan lang natin maintindihan guys yung process ng coolant system para meron tayong idea. Radiator cap, yun, radiator hose, pump, tapos thermostat. Kasi pag isa sa kanila doon ang palyado, hindi magpa-function ng maayos yung cooling system ng ating makina. O diba? Temperature check, 2 bar pa rin. Mahal na ng gas na ngayon guys. Kano kaya gas ngayon? Magkano ang gas sa inyo guys? Pag nag-upgrade ako ng radiator, ito yung radiator na kukunin ko. Okay, balik na tayo kasi highway na dyan. Wala nang dyan. Ikot na tayo. Muna tayo, tingnan muna natin kung may tumutulo or something good. Diba? Yan ang BRD radiator ng Honda Click. Ayos. Walang tumutulo, goods na.
okay na yung overheating issue. Maganda to kasi turo to makapal to yung sa stock kasi isa lang, ito dalawa to, medyo malaki. Ang stock nasa 350 ml lang ang laman nun, pero ito 400 mahigit to, 480 or ano, hindi pala, mga 580 pala to ang ano nitong laman kasi makapal yan. Tapos nakasam ko pa, kinabit ko yan. Tapos yung BRD na radiator cap. So as of now okay naman. 2.6 km na tayo. Grabe kahapon talaga at nang tinesting ko pagdating galing Lalamove, wala pang 3 km or 2 km kasi subdivision lang yun Tapos ano ko lang, talang in-standby ko lang siya na naka-on para malaman ko nag-overheat talaga. Rough road. So Sir Richard, okay na po yung unit natin. Didiretsahin natin to. Abuti natin ng mga at least 5 km. Ang angas pa nito, dual abs pa. Michelin pa yung gulong nito, ang gandang kapit. Ang ganda talaga ng sipa ng ano, Venture. Sa mga Venture user dyan, hindi nyo pwedeng maliitin ang Venture kasi napakalakas nya. Mabigat siya pero napaka-stable nya. Yung mga lubak-lubak, kain yan. Hindi natin binibaby, pay magawa tayo guys after natin ma-confirm na quality yung gawa natin. Tulad nito, overheating, hindi natin yan binibaby. Sagad kung sagad, ano, rat-rat kung rat-rat, para pagdating sa customer na quality check na natin. Iyak talaga yung makina sa akin Kia, tawid ya. Para malaman natin kung may puputok na hose, kung may puputok na radiator cap, para malaman natin kung puputok yung gawa natin. Quality yan. Ang ganda talaga ng ADB Venture. Ang gas dito is ano no, 98 na. Oh my god, diesel 98. Saktong 5 km guys oh. Normal temperature pa rin. Tsaka kung magkabit kayo ng radiator guys, may kasama kasi yung 4 na rubber damper ikabit nyo yon sa pagitan ng makina at radiator para ma-lessen yung ano, vibration mula sa makina papunta sa radiator. Kasi ang radiator na to is aluminum. Alam nyo naman yung aluminum, di ba? Marupok lang yan. Kung may vibration pa, mahina siya. So kaya kasama yon, may kasama yon yung 4 na bushing nun
or 4 na spacer na goma, iipit nyo yun. So ito kinabit natin yan. Yan talaga yung standard para malesen nga yung vibration nya, yung init din nya galing makina. May kasama naman talaga yon. So dito lang tayo guys, ikot na ulit tayo. Sinubukan lang natin. So kung ikukumpara natin to kahapon saka ngayon, magkaiba na. Magkaiba na yung ano niya. Kasi dapat overheat na to eh. Biruin mo, kanina ko pa to ini-start nang naka-idle lang. Tapos tinakbo ko pa. So normal na yung ano niya, coolant system. At mayroon na tayong almost 7 km, which is kahapon is 3 km lang, overheat na agad. Sa loob lang subdivision pa yun ha, hindi pa rat-rat yun. Okay na po ang ating radiator overheat na galing Tondo via Lalamove. Tapos after tong test ride guys, is i-on lang natin to, hindi natin papatayin. Naka center stand lang at least 5 minutes para siguradong makita natin yung ano. So yun na, 7 kilometers na. This is grip moto, normal temperature, 2 bars. So okay naman, 7.6 kilometer tinakbo. Check natin kung may tumutulo. Wala. Temperature check, 2 bars, normal. So okay na yung overheating issue. So tuyong yung radiator cap. Yan, ito yung sinasabi ko, may rubber to dito para mag-less yung vibration, tsaka dito, apat yan. So BRD, okay, let's go. Okay na.